At ako po'y nandito sa harapan ninyo upang magpatotoo sa kabutihan ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa mga pagpapala dapat pasalamatan ng ating Panginoon dahil ang Diyos ay kumikilos maging sa ating pagsubok sa buhay natin. So, maging sa ating mga karamdaman ay nagpaparamdam ang ating Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo bababayaan. Isang patotoo na po ito na tungkol sa aking anak na si Emma Rose. Nung nalaman ko may sakit po siya sa atay, iyak po ako ng iyak noon kasi hindi ko po lubos maisip na masisira ang buhay ng anak ko kung siya'y magkakaroon ng Hepa B. Yun po, yung sakit na yan, hindi ko po matanggap kung ang anak ko ay magkakaroon ng ganon. Dahil natusok po siya ng karayom nun sa ospital na pinagpasok yung ina-OJT-han niya na inisip namin na baka Hepa B kasi nga tumaas ang kanyang SGPT nung time na yon. So, inisip talaga namin yon na meron siyang Hepa B. At araw-araw po umiiyak po talaga ako noon at sabi nga sa akin ng asawa ko at ni Unyo, ipagkatiwala mo lang sa Panginoon ang lahat at siguradong hindi niya pababayaan si ate. Kasi tapos nung lumabas po yung result po ng Hepa profile ng anak ko, at ang sabi sa akin ng doktor ay may Hepa A po ang anak nyo. Nung time na yon, grabe po ang pasasalamat ko sa ating Panginoon. Kahit ako nagtaka, kahit alam kong may sakit ng anak ko, pero kasi ang pasasalamat ko sa Panginoon ay naramdaman ko, sabi ko, praise God. Kasi hindi po niya hinayaan na magkaroon ng Hepa B ang anak ko. Kasi yun ay wala nang lunas talaga kung magkakaroon siya ng Hepa B. So yun po, yes, kinakabahan ko. Medyo nawawala ako. Dahil sa kabila ng sakit na anak ko at nagkaroon pa rin siya ng sakit sa atay, yung pagpupuri ng aking puso sa Panginoon ay talagang sobrang galak ko nung time na yun kahit alam ko may sakit pa rin ang anak ko. Kasi minsan inaalaw ng Diyos ang karamdaman sa atin ng ating Panginoon Kasi para ma-realize natin yung mga mali natin, tulad ng kay Emma Rosa, hindi naman siya magkakaroon ng sakit na Hepa A kung hindi niya kinakain yung mga bawal. Tulad ng isaw at dugo, alam naman natin po na napakarami nito. At tinuturo lang ng Diyos sa atin kung aabusuhin natin ang ating mga katawan ay talagang aanihin natin ang mga karamdaman. Tulad na lang po ng nangyari din kay Angel. Si Angel, pray siya, Lord, pagalingin niyo po ako sa aking gallstone. So, ayun, dinadalangin niya yun. Lagi niya sinishare din kung ano yung mga bigati niya sa problema niyang kalusugan. Sinishare niya yun na sana gumaling po ako. Pero hindi naman yun ginagawa yung kanyang ikagagaling. Kasi lahat ng bawal talaga ginagawa niya. Lahat ng bawal kinakain niya. Ultimo yung mga manok talaga yung sa parte ng mga kapatid niya. Hinihimay niya talaga yung balat para pirituhin. Kumbaga, yung taba ng yung sasakit niya, lalo niya pinupuno yung kanyang gallstone ng mga sebo talaga. Gagabi, hindi na naman siya makahinga magdamag. Talagang hirap na hirap siya, sabi ko. Inaani mo rin talaga yung katigasan ng ulo mo Kaya ka nagkakaroon ng karamdaman. Kasi ang Panginoon di naman niya kagustuhan na magkasakit tayo Kasi hanggat kaya niya tayo iligtas sa anumang mga pagsubok o karamdaman, ginagawa niya tulad nung ginawa niya sa anak ko si Emma Rose na imbis na Hepa B ang kanya nakuha, talagang dahil sa aming pagtitiwala at panalangin sa Panginoon ay Hepa A lang po ang kanyang sakit, which is hindi naman po ginagamot ito kung sa araw po itong nawawala. At pasalamat ko sa hipag ko na pinadalan talaga ng vitamins yung anak ko na talagang ayun ang kailangan talaga niya para gumaling. So, isa na rin pong patotoo ko sa aking buhay, yung ako yung nagkaroon din, natusok din ako ng may Hepa B mismo sa ospital. Yun to talaga 100% na talagang magkakaroon talaga ako kasi galing sa pasyente yon na may Hepa B. Pero sa kabutihan ng Panginoon, kahit ako nung time na yon ay nagkaroon ng kasalanan o talagang nagkaroon ako, naging pasaway ako, ramdam ko na mahal ako ng Panginoon kasi hindi niya hinayaan. Pero niya 100% talagang meron akong makukuha sakit doon dahil talagang infected yung karayom na nakatusok sa akin, talagang bumaon. Yung sa anak ko kasi daplis lang, yung sa akin talaga bumaon sa daliri ko. So yun nga,
nagpa-test ako ng ilang beses kasi hindi ako makapaniwala nung una, negative, pangalawa, pangatlo, negative pa rin. Tapos nagpa-test na talaga ako nung negative pa rin. So yun, talagang ang sabi ko, ang Panginoon, talagang kung gusto kang iligtas, at kung talagang ikay anak niya, talagang ililigtas siya kahit ikay naging pasaway ka. Pero kailangan mo rin talagang magpakita sa Panginoon na ikay nagbumabalik, kung baga nasisikap ka na makabalik sa iyong kamalian na nagawa. So yun lamang po ang kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.